Magandang araw po, Sir Blair. At pati na rin po sa mga subscriber sa inyong YouTube channel. Isa po ako sa masugid niyong tagahanga at wala po akong pinapalampas sa mga bago niyong upload. Kaya naman po, naisipan ko na ipadala rin po sa inyo ang aking sariling kwento at sana ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Bawat isa po sa atin ay merong ginagampanang mahalagang tungkulin dito sa mundo. Kumbaga, magkakaiba tayo ng tinatahak na daan sa ating buhay. Nagkataon na ang sa akin ay hindi pangkaraniwan sa iba. Dahil sa kwento kong ito, napagtanto ko na may mga pagkakataon na kailangan nating higitan ang normal nating ginagawa sa ating buhay. Kahit pa maaari natin yung ikapahamak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kevin. At ito ang aking kwento. Bata pa lang ako noong nagdesisyong maghiwalay ang aking mga magulang. Noon kasi ay masyadong babaero ang tatay kong si Celso at hindi na yun kinaya ng nanay kong si Marisa. Dalawa lang po kaming magkapatid, Sir Blair. Kaya nagkasundo ang nanay at tatay ko na magtig-isa sila sa amin. Ako ay naiwan kay tatay habang ang kapatid ko na si Marvin ay sa nanay ko. Sanggol pa lang kasi noon si Marvin, kaya tama lang na kay nanay siya mapunta. Hanggang sa nagbinata na ako, ay hindi na talaga nagkabalikan ang aking mga magulang. Sa syudad na nakatira si nanay at si Marvin, habang kami naman ni tatay ay nanatili sa aming baryo. Paminsan-minsan po ay nagtutungo ako sa syudad para magbakasyon at makasama ang nanay at kapatid ko. Pero hindi ako maaaring magtagal doon dahil sa tungkulin ko sa aming baryo. Isa kasi akong albularyo at ganun din si tatay. Sa kanya ko natutunan ang kakayahan ko sa panggagamot. Noon pa man ay interesado na ako sa ginagawa ni tatay. Sobra akong humahanga sa kanya dahil napakarami na niyang napagaling na taong may sakit. Hindi lang sakit ang kaya niyang lunasan, kundi maging yung mga ginagambala ng mga lamang lupa o mga elemento. Kahit nga ang mga kinukulam ay napapagaling din niya. Isang umaga, matapos gamutin ni tatay ang isang batang may sakit, ay tinulungan ko siyang iligpit ang mga ginamit niya sa panggagamot. Tay, ano po palang sakit ng batang ginamot niyo kanina? Lagnat at ubo. Ang sabi ng nanay ay halos 1 linggo nang may sakit yung anak niya. Dinala na raw niya sa ospital pero ayaw raw tumalab ng mga gamot na sinabi ng doktor. Kaya yun, dito na lang niya dinala sa atin. Napansin ko po na parang ang dami yatang may lagnat at ubo ngayon dito sa atin, tay. Sa dami ng pwedeng mauso, ay bakit sakit pa ang nauuso ngayon dito? Napansin ko nga rin yan, anak. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa hangin. Para bang may kung anong sakit ang kumakalat ngayon dito. At parang lahat ay nagkakahawaan na. Ayos lang po yun, tay. Nandito naman po kayo Sigurado po ako na kayang-kaya niyong gamutin ang lahat ng magkakasakit dito sa atin. Anong ako lang? Ikaw din, Kevin. Ano pa't tinuruan kita ng kaalaman ko kung hindi mo ako tutulungan sa panggagamot, hindi ba? Hindi niyo naman po ako kasing galing, tay. Kumbaga kayo po ang hari ng albularyo dito sa lugar natin. Ako ho prinsipe pa lamang. Marami pa po akong kakainin bigas para maging kasing husay niyo ako pagdating sa panggagamot.
Saan mo nakuha mga ganyang salita, ha? Saka wag mong minamaliit ang sarili mo. Bata ka pa. Abay, 30 anyos ka pa lang, ha? Alam mo ba, nung nasa ganyang edad pa lamang ako, ay di pa naman ganun kalawak ang kalaman ko sa panggagamot. Kagaya mo rin ako nun. Napakiramdam ko ay marami pa akong dapat na patunayan. Kaya hindi mo dapat ikinukumpara ang gaya mo sa mga kagaya ko na matagal ng panahon na nanggagamot. Teka, bakit mo ba nasasabi ang mga ganyang bagay, ha? Kasi tay, inaalaska ako ng mga kaibigan ko eh. Sabi nila, wala pa ako sa kalingkingan mo. Dahil yun dun sa matandang babae na ginamot ko na sumasakit ang braso kasi nabalian. Hindi ba nung ginamot ko po siya, abay mas lalong sumakit ang braso niya. Kung di pa nga kayo gumamot sa kanya, malamang hindi pa rin yun magaling hanggang ngayon eh. Normal lang na magkamali ka. Tao ka lang at hindi ka Diyos. Huwag mo nalang intindihin ang sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kaya nga ako nandito para gabayan ka eh. Ang gusto ko, bago man lang ako mawala, ay mahusay ka ng albularyo. Nang sa ganun, ay matatahimik ako sa kabilang buhay. Kasi alam ko na nasa mabuting kamay ang baryo natin. Yan ka na naman tayo sa pagsabi-sabi nyo ng mamamatay na kayo eh. Hindi pa nga kayo uugod-ugod eh. Pero pinag-uusapan na kagad natin ang kamatayan nyo. Pwede po bang kalmahin nyo lang ang sarili nyo, tay? Hindi pa nga ako nakakapag-asawa oh. Dapat maabutan nyo po muna ang magiging mga apo nyo sa akin. Paano ako magkakaapo sa'yo? Kahit manligaw ng babae, di mo naman ginagawa. Pag-aasawa at pagkakaroon pa kaya ng anak? Aba, kasi nga po, nakapokus-pokus sa panggagamot at sa mga itinuturo nyo po sa akin. Saka wala naman po sigurong problema kung mag-asawa ako sa pagdating ko ng 40, di ba? Wala namang problema doon. Pero kung bawal pa ako mamatay nang hindi ka pa nagkakaanak at 40 ka pa mag-aasawa, malamang uugod-ugod na ako sa panahon na yun. Mas okay nga po yun eh. Para mas matagal po kayo mabuhay. Ewan ko sa'yo. Tapusin mo na nga yung pagliligpit mo at baka may dumating pang magpagamot. Nakakaya kung maabutan nila na makalat dito sa bahay natin. Tinapos ko na muna ang pagliligpit sa mga ginamit ni tatay. Ganun lang ang buhay namin araw-araw. Nabubuhay kami sa panggagamot sa mga taong may sakit. Pero kahit marami ang nagpapagamot sa amin at kilala si tatay sa ganung larangan, ay hindi pa rin kami mayaman. Naniniwala kasi si tatay na ang ganung kakayahan ay hindi dapat ginagawang trabaho o negosyo. Kung ano lang ang kayang ibigay ng nagpapagamot sa amin, ay bukal sa puso naming tinatanggap. Natatakot kasi si tatay na kung pagkakakitaan namin ang pagiging albularyo namin, ay baka biglang mawala ang kakayahan namin sa panggagamot. At dahil halos barya-barya lang ang nakukuha namin sa pagiging albularyo, ay kailangan naming kumayod para meron kaming panggastos sa araw-araw. Minsan pa nga ay sumasideline kami ni tatay sa pagkakarpintero dahil kung aasa lang kami sa donasyon na nakukuha namin sa panggagamot, ay hindi talaga kami mabubuhay ni tatay. Pagsapit ng gabi, habang tahimik kaming naghahapunan, ay bigla kong naalala ang nanay at kapatid ko na nasa syudad. May gitsang taon na kasi akong hindi nakakadalaw sa kanila dahil kapos kami sa pera. Pero yung pamasahe na iniipon ko ay palaging nababawasan dahil may mga kailangan kaming bilhin ni tatay. Tay, ang tagal ko na ho palang di nakakapagbakasyon kina nanay at Marvin, no? Parang may gitsang taon na yata. Hindi ba sabi mo sa akin nung isang araw ay doon ka magpapasko? Nag-iipon ka na ba ng pamasahe mo? Hindi nga po ako makaipon eh. Kapag meron po kasi tayong kailangan dito sa bahay, sa ipon po ako kumukuha.
Medyo matagal pa naman ang Pasko eh. May ilang buwan ka pa para mag-ipon. Ano po kaya kung tayong dalawa po magbakasyon sa kanila? Sumama ka sa akin, tay, para makita nyo rin po si nanay at si Marvin. Hindi ho ba simula po na maghiwalay kayo ni nanay, ay hindi mo pa sila nakikita? Naku tay, ang laki na po talaga ni Marvin ngayon. Parang mas magiging matangkad pa nga po siya sa akin eh. Tapos si nanay, kahit nagkakaedad na po, mas lalo pong gumanda. Tumigil ka, Kevin, ha? Alam ko kung saan pupunta yung mga sinasabi mo. Bakit po ba kasi hindi na lang kayo magbalikan ni nanay, tay? Sigurado po ako na mahal nyo pa rin ng isa't isa. Simula kasi na naghiwalay kayo, hindi po kayo nagkaroon ng ibang kasintahan. Di ba ang ibig sabihin lang po nun may pag-asa pa kayo magkabalikan? Tama ka naman. Mahal ko pa rin ang nanay mo hanggang ngayon. Nang hiwalayan niya ako, ay doon ko napagtanton lahat ng pagkakamali ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. At hindi ko siya masisisi kung bakit mas pinili niya na iwalayan ako. Masyado ko siyang nasaktan sa pagiging babaero ko. Nagbago naman ako, pero huli na ang lahat. Ang nanay mo, hindi ko sigurado kung mahal pa rin niya ako. Isa pa, mukhang masaya na siya na wala ako sa buhay niya. Kaya tanggapin na lang natin na ganito talaga ang kapalaran ng pamilya natin. Sa totoo lang po, hanggang ngayon umaasa pa rin po ako na mabubuo pa ang pamilya natin, tay. Gusto ko pa rin na magkabalikan po kayo ni nanay. Tapos, dito na ulit sila titira ni Marvin. Alam nyo nakakainggit po kasi yung ibang pamilya na buo at masaya. Kung ako lang ang tatanungin, gusto kong magkabalikan talaga kami ng nanay mo. Pero dapat ay ganun din ang nanay mo. At hindi pwedeng ako lang ang may gusto. Maraming beses ka nang nagpunta sa kanya sa syudad. Kahit ba isang beses di niya nabanggit sa'yo na gusto niyang makipagbalikan sa akin? Hindi pa po Nakita mo na. Ibig lang sabihin ay wala siyang interes na balikan ako. Ganun lang yun, anak. Baka naman po ang gusto ni nanay ay kayo po magsabi nun sa kanya. Yung kayo po ang maunang magsabi na gusto niyo makipagbalikan. Kayo po ang manuyo. Subukan niyo pong gawin yun, tay. Pagpunta ko po nun sa Pasko, sumama kayo sa akin. Tapos sabihin niyo yun sa kanya. Kayo naman po kasi may kasalanan Kaya dapat, kayo po ang unang gumawa ng unang first move. Pambihira na yan. May una na, may first move pa. Mukhang kailangan mo yatang bumalik muna sa pag-aaral, ha, Kevin? Si tatay naman, parehas na rin yun. Pero tay, seryoso ako ha. Ano kaya? Kaya niyo po bang gawin yung sinabi ko? Kanina ko pa sinasabi na hindi, di ba? Saka nahihiya pa akong humarap sa nanay mo. Baka kapag nakita ko nun bigyan lang niya ako ng mag-asawang sampal. Baka mamaya may anak pa na uppercut. Di tanggapin niyo po. Pero malay niyo, di ba baka napatawad na po kayo ni nanay. Baka hinihintay niya lang talaga na suyuin niyo po siya. Ewan ko sa'yo, Kevin. Kung mangyayari ang isang bagay, mangyayari yan. Pero mas magiging mabilis na mangyari ang gusto natin, tay, kung kikilos tayo at hindi aasa sa kapalaran. Masyado kang maraming alam. Tama na nga yan. Kumain ka na lang dyan at pagkatapos ikaw ang maghugas nito mga pinagkainan natin. Ano, tay? Bakit ako na naman? Kaninang umaga at tanghali ako na po nagugas Alaga naman ako. Ang dami kong ginamot kanina. Gusto mo bang pasmay ng mga kamay ko? Sabi ko nga po, ako na maghuhugas. Hindi na ako nagsalita. Pagkatapos nun, at itinuon ko na ang aking atensyon sa pagkain. Pero, hindi pa rin naalis sa utak ko ang posibilidad na magkabalikan ang mga magulang ko. Kahit matagal na silang hiwalay, ay hindi pa rin nawawala ang pag-asa ko na mangyayari yon. At naniniwala ako na mangyayari lamang yon kung si tatay ang unang kikilos dahil siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si nanay sa kanya. Sa mga lumipas na araw,
ay mas naging abala kami ni tatay sa panggagamot sa mga taong dinapuan ng lagnat at ubo. Halos araw-araw ay merong nagpupunta sa bahay para magpagamot. Hindi lang mga nakatira sa aming baryo, kundi maging sa ibang lugar din. Doon namin napagtanto na talagang may kumakalat na sakit na mabilis na makahawa. Kaya naging maingat din kami dahil mahirap kapag kami mismo ang tinamaan ng sakit na yon. Isang hapon, nakita ko si tatay na nakaupo sa labas ng aming bahay. Nakatanaw siya sa malayo at parang malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Magluluto na po ba ako ng ulam natin, tay, para sa hapunan? Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Pero kay tay, baka gutom na po kayo. Hindi pa. Medyo busog pa ako. Maya-maya ka na magluto. Sige po, tay. Pero grabe po ang nangyayari dito sa baryo natin, no? Hindi lang po pala rito, kundi pati na rin po sa ibang lugar. Parang habang tumatagal parami ng parami ang nagkakasakit. Yan na nga rin ang iniisip ko eh. Mukhang kailangan na natin ng tulong mula sa gobyerno. Dalawa lang tayong albularyo rito at hindi natin to kaya kung patuloy na dadami ang magkakaroon ng sakit. May nakita po ako kahapon na nagpunta po rito na mula sa health center. Sa tingin ko po pumikilos na po sila. Sana nga. Nakakaawa mga taong dinadapuan ng sakit na yon. Lalo-lalo na mga bata. May mga napapagaling nga tayo, pero mas marami ang dumadagdag na nagkakaroon ng sakit. Pero alam niyo po ba ang nakakatuwa sa mga nangyayari ngayon, tay? Ang dami pong taong nagpapasalamat sa atin, lalong-lalo na po sa inyo. Kahapon nga po nung bumibili po ako ng itlog sa tindahan, abay akalain niyo lumapit sa akin sa Aling Sonia. Halos maiyak po siya sa pagpapasalamat sa akin kasi dalawa po pala sa apo niya ang napagaling niyo. Ang sabi ko naman po sa kanya, mag-ingat na lang sila sa susunod para hindi na ulit sila mahawaan ng kumakalat na sakit. Hindi naman sa gusto kong may ganitong nangyayari sa baryo natin. Pero sa ganitong mga pagkakataon kasi, ay nakikita natin ang pagpapahalaga ng mga tao sa atin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na marinig mula sa mga tao na nagpapasalamat sila sa atin. Magsasalita pa sana ako nang isang lalaki ang dumating. Nakasakay siya sa motor at nalaman namin na isa siyang kartero o yung nagdadala ng mga sulat. Isang sulat ang inabot niya sa akin dahil sa akin yon nakapangalan. Nang umalis na ang kartero ay saka ko lang tinignan kung kanino galing ang sulat. Tay, galing pala kay nanay itong sulat ah. Bakit hindi mo pa buksan para malaman natin kung anong sasabihin ng nanay mo? Tsaka baka may pera yan. Malay mo naman. Malabong may pera to, tay. Kailan po ba sumulat si nanay na may kasamang pera? Sa bagay, tama ka. Pero buksan mo na nang malaman na natin kung anong laman ng sulat na yan. Pinunit ko ang sobre at inilabas ko mula roon ang isang yellow pad. Inilapit ko kay tatay ang sulat upang mabasa niya rin yon. Seryoso kami sa pagbabasa ng sulat ni nanay at nang nasa kalagitnaan na kami ng sulat ay may pag-aalala kaming nagkatinginan ni tatay. Hindi muna kami nagsalita at itinuloy namin ang pagbabasa hanggang sa natapos na kami. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin ni tatay. Parehas kaming nakatingin sa kawalan. Nakalagay kasi sa sulat na may sakit ang nanay at kapatid ko. Nagpatingin na raw sila sa doktor, pero kahit na anong gamot ang ibigay ng doktor sa kanila ay hindi sila gumagaling. Ayon sa nanay ko, madalas daw sumakit ang buong katawan nila at pabalik-balik ang kanilang lagnat. Sa gabi naman daw
ay palagi silang uhaw na uhaw, pero kahit gaano karami ang tubig na inumin nila ay hindi nawawala ang uhaw nila. Nakiusap si nanay kay tatay na baka pwedeng sumaglit ito sa syudad upang gamutin sila ng kapatid ko. Tay, ano po sa tingin yung sakit ni nanay at ni Marvin? Hindi ko masasagot yan hanggat hindi ko sila nakikita. Kung ganun, pupuntahan niyo po ba sila sa syudad, tay? Hindi naman po ako pwedeng sumama sa inyo kasi mawawalan po ng manggagamot dito sa baryo natin. Hindi po pwedeng mawalan dito ng albularyo, lalo na po sa nangyayari ngayon. Tama ka. Hindi talaga pwedeng mawalan ng albularyo dito sa baryo natin. Kaya kailangan ay may isa sa atin na pupunta sa nanay at kapatid mo para siyang gumamot sa kanila. Kevin, mamayang gabi, mag-impake ka na. Lalapit ako ngayon kay Kapitan at uutang ako sa kanya ng pamasahe mo papunta sa syudad. Ano po? Bakit ako po nga alis? Sa inyo po humihingi ng tulong si nanay kasi alam niya na mas mahusay po kayo kumpara sa akin. Mas maraming may sakit dito sa baryo natin. Mas kailangan nila ako rito, anak. Yan po ba ang totoong dahilan o baka naman dahil hindi niyo po kayang harapin si nanay? Sa totoo lang, isa pa nga yan sa dahilan eh. Hindi pa ako handang makaharap ang nanay mo. Pero tay, kahit pumunta lang po kayo kay nanay para gamutin po sila ni Marvin, kahit wag niyo na pong pag-usapan yung pagbabalikan niyo. Ang importante po ay matignan at magamot niyo po sila. Pasensya ka na. Pero hindi ko pa talaga kayang makaharap ang nanay mo. Kung hindi niyo po siya kayang harapin, ako naman po, hindi ko rin po alam kung kaya ko silang pagalingin, tay. Wala po akong ideya sa kung anong sakit ni nanay at Marvin. Mas malawak po ang kaalaman niyo. Kaya kayo po ang dapat na gumamot sa kanila. Pagkakataon mo na ito, anak, para patunayan ang sarili mo. Maniwala ka sa kakayahan mo, kagaya ng paniniwala ko sa kaya mong gawin. May tiwala ako sa iyo. Alam ko na kayang-kaya mong pagalingin ang nanay at kapatid mo. Kaya ikaw na lang ang pumunta sa kanila, habang ako naman ay pagpapatuloy ko ang panggagamot ko sa mga taong may sakit dito. Mukhang kahit anong sabihin ko po, hindi po magbabago ang isip nyo. Sige na nga. Ako na po ang pupunta kay nanay. Pero kung sakali po na hindi ko po sila kayang gamutin, tay, susulat po kaagad ako sa inyo para pasunurin kayo ron, Sigurado ako na hindi mangyayari yan. Dahil alam ko na kaya mo silang pagalingin. Ngayon nagkasundo na tayo. Pupunta muna ako kay Kapitan para mangutang ng pamasahe mo. Magluto ka na rin ng hapunan natin para makakain na tayo mamaya pagdating ko. Nang umalis si tatay, ay kumilos na ako para magluto. Pero hindi ko magawang ituon ang aking atensyon sa ginagawa ko dahil sa pag-aalala ko kina nanay at Marvin. Taimtim akong nagdasal sa Diyos na sana ay hindi ganun kalala ang sakit nila at magawa ko sana silang pagalingin. Sa awa ng Diyos ay nagawang makakuha ni tatay ng pera para kay Kapitan. Ayon kay tatay ay sinabi ni Kapitan na wag na namin yung bayaran at sinobrahan pa yon ni Kapitan para meron akong panggastos kahit paano pagdating ko sa syudad. Pagkatapos naming maghapunan ay nagsimula na akong mag-empake ng mga damit at ilang gamit ko. Habang ginagawa ko yun ay lumapit si tatay sa akin. Siguruhin mo lang na wala kang makakalimutan, Yung pera mo, ingatan mo. Ilagay mo sa hindi madaling makuha. Alam mo naman sa syudad, maraming magnanakaw doon. Alam ko na po yan, tay. Hindi po uubra sa akin ng mga magnanakaw at mandurukot doon. Saka may teknik po ako kapag nandun ako. Hindi ko po ipapahalata na probinsyano ko. Kapag po kasi nalaman ng mga mandurukot na galing po ako sa probinsya, ay ikaw ang pupuntiryahin nila na biktimahin. Kahit na magdoble ingat ka pa rin. Ay oo nga pala, meron akong ibibigay sa'yo. Ano ho yun, tay? Isang medalyon ang inabot sa akin ni tatay.
Nanlaki ang mga mata ko nang malaman ko kung ano yon. Ang medalyon kasi na yon ay ipinamana kay tatay ng lolo niya na isa ring kilalang albularyo noon. Sa pagkakaalam ko, yun ang pinakamalakas na agimat na meron si tatay na ginagamit niya sa panggagamot. Sigurado po ba kayo? Ipapagamit niyo po to sa akin? Pero sabi niyo po, ipapamana niyo lang to sa akin kapag sapat na po ang kakayahan ko bilang albularyo. Pansamantala ko lang na ipapagamit yan sa'yo. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba, na wala tayong ideya sa sakit ng nanay mo at ni Marvin. Kaya mas mabuti nang dalhin mo yan. Itinuro ko naman sa'yo kung paano yan gagamitin, di ba? Opo, alam ko po kung paano to gamitin. Hindi po ako makapaniwala na sa wakas ay magagamit ko na po ang agimat na to. Tandaan mo na hindi mo pwedeng iasa ang lahat sa agimat. Kailangan ay gumamit ka rin ng sarili mong kakayahan. Inihanda ko na rin ang mga gamot na maaari mong kailanganin. Kunin mo na lang doon sa lamesa. Hindi pa rin ako makapaniwala na hawak ko na ang pinakamalakas na agimat ni tatay. Kahit panandalian ko lamang na magagamit yun, ay malaking bagay na yun para sa akin. At dahil nasa kamay ko na yun, ay mas lalong lumakas ang loob ko na magagawa kong pagalingin ang nanay at kapatid ko. Pagkatapos kong mag-impake, ay natulog na agad ako dahil madaling araw ako aalis para mamayang umaga ay nasa syudad na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw ay ginising ako ni tatay. Naligo agad ako at nagkape. Nang dumating ang tricycle na inarkila ni tatay na maghatid sa akin sa istasyon ng bus, ay nagpaalam na ako kay tatay. Huwag mong kakalimutan yung mga billing ko, ha? Saka, ikumusta mo na rin ako sa nanay at kapatid mo. Ako pong bahala, tay. Pagbalik ko po rito, may dala akong magandang balita sa inyo. Sa katiwala po ako na mapapagaling ko po si nanay kasi nasa akin hutong agimat nyo eh. May tiwala rin ako sa iyo, anak. Kaya nga, ipapagamit ko yan sa iyo. Mag-iingat ka ron, ha? Kayo rin po, tay. Mag-iingat po kayo rito. Sana po pagbalik ko, tapos na po ang pagkalat ng sakit dito. Sana nga, anak. O sige na, umalis ka na para makasakay ka na kagad sa bus. Mahigpit akong niyakap ni tatay bago ako sumakay ng tricycle. Nang umandar na ang tricycle, ay nilingon ko si tatay. Kahit alam ko na sa pag-alis kong yun, ay makakasama ko ang nanay at kapatid ko, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil ilang araw kong hindi makakasama si tatay. Inisip ko na lang na kailangan kong gawin yon para sa nanay at kapatid ko na may sakit. Nang nakarating na ako sa bus station, ay sakto na paalis na ang bus na papuntang syudad. Sumakay na ako ron at sa may hulihan na ako umupo. Nang umandar na ang bus at nakapagbayad na ako ng pamasahe, ay umidlip muna ako. Makalipas ang ilang oras, ay nagising ako na maliwanag na sa labas. Napangiti ako dahil malayong malayo na ang itsura ng lugar na kinaroroonan ko sa baryo namin. May mangilan-ngilan na akong nakikitang nagtataas ang mga gusali at mas marami na ang mga sasakyan. Nang huminto ang bus sa isa pang bus station, ay bumaba na ako. Mula roon ay sumakay naman ako ng jeep. Halos kalahating oras din ang lumipas bago ako bumaba. Naglakad na lang ako hanggang sa narating ko na ang squatters area kung saan nakatira sina nanay at ang kapatid ko. Magkakadikit ang mga bahay doon at maraming tao ang nasa labas. Maraming batang naglalaro at ang iba ay bumabangga pa sa akin. Hanggang sa narating ko na ang harapan ng bahay ni nanay. Kumatok ako
At hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Si Marvin ang nagbukas ng pinto at agad na bumakas ang saya sa mukha niya nang nakita niya ako. Pinapasok niya ako at nakita ko si nanay na nakahiga sa lumang kutsyon na nasa sahig. Naawa ako sa kanya dahil sobrang payat niya kumpara nung huling beses ko siyang nakita. Kevin? Kevin, anak. Mabutit nakarating ka rito ng ligtas. Kumusta naman ang biyahe mo? Okay naman po, Nay. Medyo hindi po matraffic kaya nakarating kagad ako. Kayo po, kumusta po ang pakiramdam nyo? Heto, masakit ang buong katawan, kaya nakahiga lang ako. Mabuti nga, at medyo mabuti ang pakiramdam ngayon ni Marvin kaya siya muna ang nagluto ng palanghalian. Marvin, maghain ka na para makakain na tayo. Ay, siya nga pala ang tatay mo. Nasaan? Nasa labas ba? Papasukin mo at baka nahihiyang magpakita sa akin. Hindi ko po kasama si tatay, Nay. Ako lang po ang pumunta rito. Ano ka mo? Hindi ba't malinaw sa sulat ko na siyang kailangan namin ni Marvin na gumamot sa amin? Naintindihan naman po namin yung sinabi niyo sa sulat niyo, Nay. Kaya lang, may kumakalat din po kasing sakit sa baryo natin ngayon. Ang dami pong nagkakaroon ng lagnat at ubo. Hindi po pwedeng umalis si tatay kasi kailangan po siya ron. Kahit kailan talaga yung tatay mo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang dapat niyang unahin. Eh sinong gagamot sa amin ngayon? Ako po, Nay. Nakalimutan niyo na po ba? Albularyo na rin po ako ngayon. Yun nga lang, hindi pa po ako kasing galing ni tatay eh. Pero wag po kayong mag-alala. Kasi, Nay, ipinahiram po sa akin ni tatay yung agimat niya. Tignan niyo po, suot ko nga tong pinakamalakas na agimat na ginagamit niya nun eh. Aba, oo nga ano. Natatandaan ko na ibinigay yan kay Celso ng lolo niya. Para ipagkatiwala niya yan sa'yo. Ibig sabihin ay malaki ang tiwala niya sa kakayahan mo. Pasensya ka na, anak. Ang tagal na kasi nating hindi nagkita kaya wala na akong alam sa mga nangyayari sa buhay mo. Bakit kasi hindi ka pa dito tumira? Para magkakasama na tayong tatlo ni Marvin. Sorry, Nay. Gusto ko man po kayong makasama ni Marvin ay hindi ko po pwedeng iwan si tatay na mag-isa. Nakakaawa naman po, Nay, kung mag-isa lang siya ron sa atin. Saka sa totoo lang, nagbago na po si tatay, Nay. Hindi na po siya babaero ngayon. Wala naman akong pakialam kung hindi na siya babaero. Ang importante ay mas tahimik na ang buhay namin ni Marvin dito. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan ng tatay mo at mas lalong sumasama lang ang pakiramdam ko. Kuya, Nay, tapos na po ako mag-ain. Pwede na po tayong kumain. O tara na, anak. Kumain na muna tayo at baka gutom ka na. Medyo nga po eh. Hindi pa po kasi ako kumakain simula nung umalis po ako sa bahay. Pinagtulungan namin ni Marvin na alalayan si nanay sa pagtayo. Nang magkakaharap na kami sa pagkainan, ay sinimulan na namin kumain. Habang kumakain, ay hindi ko napigilan na pagmasdan ang kabuuan ng bahay ni nanay. Wala pa rin nagbago roon mula nung huling beses akong nagpunta roon. May mga tagpi ang dingding at bubong. Maraming nakatambak na gamit na sa tingin ko ay hindi naman nila kailangan. Nay, ano po kaya kung kayo na lang po ni Marvin ang umuwi sa atin? Para magkakasama na po tayo. Hindi po ba sabi niyo sa akin dati, may posibilidad na mapaalis po kayo rito kasi hindi niyo naman po sarili itong lupa? Wala kaming planong umuwi roon dahil ayoko nang makasama pa ang tatay mo. Hindi niyo pa rin po ba napapatawad si tatay hanggang ngayon? Ang tagal na po nun, Nay. Matagal ko nang napatawad ang ama mo. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad ko na siya ay nakalimutan ko nang ginawa niya sa akin. Kaya kayong dalawa, mga anak, kapag nagkaasawa na kayo, ay siguraduhin ninyo na kaya niyong maging tapat sa kanya.
Huwag kayong gagaya sa tatay niyong babaero. Dahil napakasakit para sa isang tao na pagtaksilan siya ng taong inakala niyang mahal siya. Masyado naman pong seryoso yung pinag-uusapan nyo. Hindi po ako makarelate. Dapat nga ay marinig mo na agad ang ganitong usapan habang bata ka pa. Para kapag malaki ka na, ay hindi mo gayahin ang tatay mo. Ay, maiba ako kuya. Sa tingin mo ba ay kaya mo kaming pagalingin ni nanay? Susubukan ko, Marvin. Ayokong mangako pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para gumaling kayo. Pagkatapos natin kumain, ay pag-uusapan natin yung sakit nyo para malaman ko kung ano ba talaga nangyayari sa inyo. Grabe kuya, hindi pa rin ako makapaniwala na sinusundan mo ng yapak ni tatay. Dati kasi naglalaro lang tayo na kunwari ay albularyo ka, tapos ako ang ginagamot mo. Hindi ko akalain na magkakatotoo yon. Ako, hindi na nagulat sa ginawa ng kuya mo. Bata pa lang kasi yan ay hilig niya ng makialam sa mga gamit ng tatay niyo. Talagang noon pa man ay interesado na siyang maging albularyo. Natatandaan niyo pa po pala yun, Nay. Abay, syempre naman. Ako pa nga nagsabi noon sa tatay niyo na sigurado ko na paglaki mo ay magiging isang albularyo ka rin. Tignan mo naman. At hindi nga ako nagkamali. Napangiti ako sa sinabing yon ng nanay ko. Masaya ko na kahit hindi kami nagkakasama ng matagal, ay naaalala niya pa rin ang magaganda naming alaala kahit noong bata pa ako. Nang matapos na kaming kumain, ay hindi na ako nagpahinga kahit ramdam ko ang pagod sa pagbiyahe ko kanina. Sinimulan ko nang ilabas ang mga kakailanganin ko para malaman ang sakit ng nanay at kapatid ko. Kailangan ko kasi munang malaman kung ano ba ang nangyayari sa kanila para alam ko kung paano ko sila gagamutin. Magkakaharap kaming umupo sa saig. Dinasalan ko muna ang agimat na nakasabit sa aking leeg bago ko sabay na hinawakan ang ibabaw ng ulo ni nanay at ni Marvin. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Maya-maya pa ay naging malalim ang aking paghinga. Nang ibukas ko ang aking mga mata, ay may nakita kong itim na usok na nakapalibot sa nanay at kapatid ko. Kinilabutan ako ng gusto. Tumaas ang balahibo sa braso at batok ko. May malamig na hangin na bumalot sa akin. Habol ko ang aking paghinga nang alisin ko ang aking kamay sa ulo nilang dalawa. Napahawak ako sa aking dibdib dahil sa aking nalaman. Kuya, bakit? Alam mo na ba kung anong sakit namin ni nanay? Wala kayong sakit, Marvin. Ano ka mo? Paano wala kaming sakit? Eh madalas kang sumakit ang katawan namin tapos minsan pa napakataas ng lagnat naming dalawa. Hindi yan sakit, Nay. Yan ay hawa. Hawa ng aswang. Ano ka mo? Opo, Nay, sigurado po ako. May tao rin pong ginamot noon si tatay na hinawaan po ng pagiging aswang. Kaya alam na alam ko po yan. Kung hindi yun naagapan ni tatay, ay tuluyan na sanang naging aswang ang tao na yun. Yan pong nararamdaman at nararanasan ninyo ay malinaw na senyales na unti-unting kumakalat sa katawan nyo ang pagiging aswang. Diyos ko po, totoo ba yung sinasabi mo, anak? O baka naman tinatakot mo lang kami? Kevin, ha? Ayoko ng ganyang biro. Hindi nakakatuwa. Sana nga po ay nagbibiro lang po ako. Pero yung pong ipinakita sa akin ng agimat, hindi po ako pwedeng magkamali, Nay. Pero wag po kayo maglala. Dahil hindi pa tuluyang kumakalat sa katawan ninyo ang pagiging aswang. Mabuti na lang pala at pumunta kagad ako rito sa inyo. Kayang-kaya ko pa po yung alisin sa inyo. Ayoko maging aswang, kuya. Ayokong kumain ng tao at tuminom ng dugo. Nakakadiri yon. Hindi yun mangyayari, Marvin. Ako ang bahala sa inyo ni nanay. Papagalingin ko kayo. Si Marvin na ang una mong gamutin at pagkatapos ay isunod mo ko. Agad akong kumilos. Inilabas ko ang iba ko pang gamit sa panggagamot.
Pinakuha ko si nanay ng palanggana na may tubig. Inilagay ko ang palanggana sa harapan ni Marvin habang nakapatong ang kamay ko sa ibabaw ng kanyang ulo ay itinapat ko naman ang aking hintuturo sa aking bibig at umusal ako ng isang dasal. Maya-maya pa ay ipinasok ko ang aking daliri sa loob ng bibig ng kapatid ko. Halos maabot ko na ang lalamunan niya. Maluwalawa si Marvin hanggang sa bigla siyang sumuka ng kulay itim na likido. Bumagsak yon sa palanggana na may tubig. Nang natapos sumuka ang kapatid ko, ay panay ang ubo niya. Pinagmumug ko siya sa lababo. Ganon din ang ginawa ko kay nanay. Pinasuka ko rin siya ng itim na likido sa palanggana. Itinapon ko sa inidoro ang laman ng palanggana. Nang balikan ko si nanay at si Marvin, ay bakas sa mukha nila ang labis na panghihina. Kumuha ako ng tubig at pinainom ko sila pareho. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Medyo masakit pa yung lalamunan ko, kuya. Ako naman ay parang walang laman ang ulo ko. Bigla akong nanghina. Huwag po kayo mag-alala kasi normal lang po yan. Ang importante ngayon ay naalis ko na sa inyong katawan ng hawa ng aswang. Pero dito po muna ako habang bumabawi pa kayo sa lakas nyo. Ako munang mag-aalaga sa inyong dalawa. Maraming salamat, anak. Nakaka-proud na isa ka nang ganap na albularyo ngayon. Salamat dahil ginamot mo kami ng kapatid mo. Wala po yun, Nay. Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Kasi hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaan. Mahal na mahal ko po kayo. Pero kuya, hindi na ba talaga kami magiging aswang ni nanay? Hindi na, bunso. Nailabas na ng katawan nyo yung inilagay ng aswang sa inyo bago pa yung kumalat ng tuluyan sa buong katawan nyo. Sino naman kaya yung aswang na nanghawa sa atin, Nay? Abay, malay ko. Hindi ko alam. Wala akong ideya kung paano tayo nahawaan ng pesteng aswang na yon. Wala po ba kayong pinaghihinalaan na pwedeng aswang dito sa lugar nyo? O baka merong isang tao na may nagpakain sa inyo ng pagkain? Wala akong maalala. Hindi ko talaga alam, anak. Sa ngayon, Nay, mag-iingat po muna kayo. Huwag po kayong tatanggap ng pagkain sa ibang tao. Magpahinga na po muna kayo ni Marvin. Kailangan niyo pong makabawi ng lakas. Ikaw din, anak. Magpahinga ka rin muna at alam kong pagod na pagod ka sa biyahe. Maraming salamat ulit, Kevin. Hindi ko talaga akalain na magagawa mo kaming pagalingin ng kapatid mo. Nang sandaling yon, ay hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan ko. Bukod kasi sa naalis ko na kina Nanay at Marvin ang hawa ng aswang, ay naramdaman ko rin na labis akong ipinagmamalaki ng nanay ko. Alam ko na hindi siya makapaniwala na kaya ko nang gawin ang ginagawa ni tatay bilang isang magaling na albularyo. Sa sumunod na 2 araw ay hinayaan ko muna sina Nanay at Marvin na makapagpahinga. Ako muna ang nagbenta ng tinitinda nilang basahan sa may mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Hindi ko na muna sila masyadong pinakilos para maging mabilis ang pagbalik ng kanilang lakas. Isang umaga, nang nagising ako, ay nakita ko si Nanay na nagluluto sa kusina. Agad akong bumangon at lumapit ako sa kanya. Nay, ako na ho kayang gagawa niyan. Magpahinga ka na lang muna, Nay. Ayos lang ako, anak. Malakas na ako. Sa kailang araw na rin na ikaw ang palaging gumagawa nito sa bahay. Hayaan mo na lang na ako. Kayang-kaya ko na to, anak. Sigurado po ba kayo, Nay? Oo naman. Saka madali lang lutuin itong sinangag. Hindi ako mapapagod dito, ano ka ba? Sandali nga't gigisingin ko ng kapatid mo. Ikaw na muna maghalo dito. Nilapitan ni Nanay ang natutulog na si Marvin at malakas niyang tinapik sa hita. Ako naman ay hinalo ang nakasalang na sinangag dahil baka masunog yon. Marvin, anak,
Gumising ka na nga dyan. Tirik na ang araw. Nanay naman eh. Natutulog pa yung tao eh. Bumili ka muna ng itlog sa tindahan. Bilisan mo na't kakain na tayo. Kapag talaga bakasyon ay nakong bata ka, hindi ka maasahan dito sa bahay. Puro ka na lamang tulog at hilata. Bahagya ako natawa nang nagdadabog na sumunod si Marvin sa utos ni nanay. Matapos yun, ay bumalik na si nanay sa kusina at siya na ang nagtapos sa pagluluto ng sinangag. Nang naluto na yon, ay nagsalang naman siya sa apoy ng takure na may lamang tubig. Umupo si nanay sa tabi ko. Kumusta naman pala ang tatay mo sa probinsya natin? Uy, si nanay. Tinatanong kung kumusta si tatay. Bakit, nay? Namimiss niyo na po ba si tatay? At ano namang mamimiss ko sa kanya? Yung pagiging babaero niya? Tsaka, porke ba nangungumusta namimiss na kagad? Nagbibiro lang po ako. Masyado naman po kayong defensive. Okay lang naman po si tatay sa atin. Pero sigurado ako na aligagayon ngayon dahil nga po rin sa kumakalat na sakit sa lugar natin, saka sa mga kalapit na lugar. Malamang, nag-iisang albularyo roon ang tatay mo. Ay, dalawa pala kayo. Pero dahil nandito ka, ay talagang mag-isa lang pala siya. Nay, may itatanong po pala ako sa inyo. Ano yon, anak? Nay, huwag ka magagalit ha. Pero, wala ka na po bang balak na makipagbalikan pa kay tatay? Para naman po mabuo na ang pamilya natin. Mas okay po kasi kung magkakasama na ulit tayong apat, di ba? Sino ba namang nanay ang ayaw na buo ang pamilya niya? Pero anak, imposible na magbalikan pa kami ng tatay mo. Kasi wala na ang tiwala ko sa kanya. Napatawad ko na siya, oo. Pero yung ginawa niya sa akin, mahirap nang kalimutan. May isip ka na ng panahon na yon. Alam ko na ilang beses mo kung nakitang umiiyak dahil sa panloloko niya. Napakasakit doon para sa akin. Lalo na't ang akala ko ay mahal niya ako. Naiintindihan kita, Nay. Pero bilang anak niyo, gusto ko pa rin po na magkaayos pa rin kayong dalawa. Alam kong matagal nang nangyari yon. Pero hayaan na lang natin na ang panahon ang makakapagsabi ng mga mangyayari. Maya-maya pa ay bumalik na si Marvin dala ang mga itlog. Pinrito na ni nanay ang mga yon at hindi nagtagal ay kumain na kami ng almusal. Alam mo ba, Nay? Nagtataka po si Aling Donna kung bakit magaling na ako. Ang sabi ko sa kanya, pati kayo po magaling na rin. Sinabi ko po sa kanya na si Kuya Kevin po ang gumamot sa ating dalawa. Pero hindi ko po sinabi na hinawaan tayo ng pagiging aswang. Mabuti naman at hindi mo sinabi sa kanya ang bagay na yun, anak. Baka kung ano pang isipin ni Aling Donna sa atin. Saka sobrang chismosa nun. Baka chismis pa tayo nun na mga aswang tayo kahit hindi naman. Oo nga pala, Nay. Pwede bang dito muna ako kahit ilang araw pa? Siguro sa Sabado na lang po ako uuwi kay tatay. Gusto ko po kasing sulitin po ang pagpunta ko rito para makasama ko po kayo ni Marvin ng mas matagal. Walang problema. Kung gusto mo, dito ka na lang tumire. Hindi po ba? Sinabi ko na pong hindi pwede. Kawawa naman po si tatay kung mag-isa lang po siya doon sa bahay natin. Alam nyo, mas maganda siguro kung sa susunod ay kayo naman ang magbakasyon sa atin. Oo nga naman, Nay. Para makita ko na po si tatay, di ba? Sanggol pa lang po ako nang umalis tayo ron. Hanggang ngayon, di ko pa rin po siya nakikita. Ayoko pang makita ang tatay niyo. Saka na yung mga bagay na yan. Hindi ko na kinontra pa si nanay dahil baka mas stress pa siya. Naisip ko na dapat ay masaya lang kami habang nandun ako. Siguro nga ay tama siya sa kanyang sinabi na kung mangyayari talaga ang isang bagay ay tadhana na lang ang makapagsasabi. Pagsapit ng hapon ay mag-isa ko sa bahay. Si nanay kasi ay nagbebenta ng basahan habang si Marvin naman ay may pinuntahan. Nakakita ko ng mga lumang aklat
At para hindi ako mainip, ay nagbasa muna ako. Habang nagbabasa, ay may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, ay isang babae na may kasamang batang lalaki ang nakita ko. Tinanong niya ako kung ako nga ba si Kevin na anak ni Marisa. Nang sabihin kong oo, ay sinabi niya na nakarating sa kanya na isa akong albularyo. Aniya ay ilang araw nang may lagnat ang anak niya at baka pwede raw nagamutin ko. Naisip ko na mukhang tama nga si nanay na tsismosa yung pinagkwentuhan ni Marvin ng tungkol sa akin. Pero dahil hindi ako pwedeng tumanggi sa mga may sakit na lumalapit sa akin, ay ginamot ko ang bata. Pagkatapos ko siyang gamutin, ay inabutan ako ng babae ng 50 pesos. Tinanggihan ko yun dahil masyado yung malaki. Pero nagpumilit siya na kunin ko ang bayad niya. Sa huli ay wala akong nagawa kundi tanggapin ang pera. Bandang 5:00 ng hapon ay sabay na dumating sina nanay at Marvin. Inabot ko ang 50 pesos kay nanay. Oh, para saan to anak? Pandagdag po sa panggastos natin, nay. Naku, wag na. Itago mo na lang ito. Wag mo nang bawasan ang perang meron ka. Hindi ko naman po yan binawas sa pera ko, nay. Bayad po yan sa akin ng babaeng nagpunta dito kanina. Pinagamot niya po sa akin yung anak niyang may sakit. Mukhang kubalat na nga po dito sa lugar niyo na yung pagiging albularyo ko. Nakita mo naman ang ginawa mo, Marvin. Nang dahil sa pagkikwento mo kay Aling Donna, ay may mga nakaalam na tuloy na manggagamot ng kuya mo. Ayaw niyo po ba yun? Para habang nandito po si kuya, ay kumikita siya kahit papano. Wala rito ang kapatid mo para tumanggap ng mga may sakit. Nandito siya para magbakasyon. Paano niya yung magagawa kung nanggagamot siya? Ayos lang po yun, nay. Huwag niyo na pong pagalitan si Marvin. Saka, wala rin naman po akong ginagawa rito eh. Yun naman pala eh, ayos na po kay kuya. Kaya wag na po kayo magalit sa akin, nay. Inakala naming lahat na yung batang lalaki ang huling gagamutin ko sa lugar na yon. Pero, nang mga sumunod na araw, ay parami ng parami ang nagpupunta sa akin para magpagamot. Nagtaka ko dahil may mangilan-ngilan na meron sintomas na hinawaan sila ng pagiging aswang. Ginamot ko sila, gaya ng ginawa ko kina nanay at Marvin. Kahit matagumpay kong naalis sa katawan nila ang hawa ng aswang, ay kinabahan at natakot pa rin ako. Isang gabi, nakaupo ako sa pintuan at nakatanaw sa labas. Napapitlag ako nang biglang tumabi si nanay sa akin. Nakaayos na yung higaan natin. Pwede ka nang matulog. Hindi pa po ako inaantok, nay. Ganun ba? Kanina ko pa napapansin na parang ang lalim ng iniisip mo. Dahil ba sa dami na nagpapagamot sa'yo? Alam mo anak, kung napapagod ka, ay pwede mo namang sabihin sa akin. Ako ang magsasabi sa mga tao na hindi mo na muna sila kayang gamutin. Di po ako napapagod, nay. Ang totoo nga po niyan masaya ako kasi nakakatulong ako sa mga taong may sakit. May iba po kasi akong iniisip, nay. Ano ba yun? Pwede mo bang sabihin sa akin ang iniisip mo? Malay mo, makatulong ako, di ba? May hinala po kasi ako, nay, na meron pong aswang dito sa lugar nyo at intensyonal siyang nangahawa ng pagiging aswang niya. May ilang tao po kasi akong ginamot dito na may sintomas din po ng kagaya nung hinawaan kayo ng aswang. Natatakot po ako, nay, na baka may mga tao na rito na tuluyan na po naging aswang dahil hindi sila nagpagamot sa akin. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo, anak? Bigla tuloy akong kinilabutan. Hinala pa lang naman yun. Pero mas malaki po ang posibilidad na may nangyayari nang ganun dito sa lugar nyo. Kaya mas makakabuti po talaga kung magdodoble ingat tayo. Naramdaman ko ang takot ni nanay
nang dahil sa sinabi ko. Napagtanto ko na hindi pa rin pala ako pwedeng umalis kagad dun. Hindi ko kasi kayang iwan ang lugar na yon nang hindi ako sigurado na ligtas ang nanay at kapatid ko. Nang mga sumunod na araw ay patuloy pa rin ang pagpunta ng mga taong may sakit sa akin para magpagamot. Labis kong ikinatuwa nang ikwento sa akin ni nanay na marami siyang nakakausap na mga ginamot ko at sinabi na napagaling ko sila. Ipinarating din ni nanay sa akin ang pasasalamat ng mga taong yon. Isang umaga ay lumabas ako para bumili ng soft drinks sa malapit na tindahan. Habang bumibili ako ay isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 40 ng edad at napansin ko na masamang nakatingin sa akin. Meron siyang makapal na bigote at ang buhok niya ay hanggang balikat. Kinabahan ako. Hindi kasi lingid sa kaalaman ko na may mga rambulan na nangyayari sa lugar na yon. Ang sabi kasi sa akin ni nanay ay may mga tao roon na lulong sa ipinagbabawal na gamot, kaya kailangan kong mag-ingat. Naisip ko na baka mapagtripan ako ng lalaking yon. Pagkakuha ko ng binili ko ay agad-agad akong nagbayad. Aalis na sana ako pero humarang ang lalaki sa harapan ko. Excuse me po. Padaan lang po ako. Ikaw ba yung anak ni Marisa na si Kevin? Yung albularyong pinipila ng mga tao? Ako nga po yun. Bakit po? Magpapagamot din po ba kayo? Nagpapatawa ka ba? Bakit naman magpapagamot ng isang albularyo sa isa pang albularyo? Ho? Isa rin po kayong albularyo? Kasasabi ko nga lang, di ba? Oo, isa akong albularyo. Ako si Antonio. Nakapagtataka na hindi ako naikwento sa ng nanay mo. Ngayong sa akin sila palagi nagpapagamot ng kapatid mo kapag may sakit sila. Pasensya na po. Hindi po talaga niya kayo nabanggit sa akin eh. Sige po. Kailangan ko na pong umuwi. Sandali lang. Masyado ka naman yatang nagmamadali. May sasabihin pa ako sa iyo eh. Maglalaba pa po kasi ako eh. Prangka akong tao. Kaya didiretsahin na kita. Hindi ko gusto ang ginagawa mong panggagamot. Sa ginagawa mo kasi, nawawalan ako ng customer eh. Alam mo bang, ilang araw nang walang nagpapagamot sa akin. Kung di ka aalis dito, mas mabuti na itigil mo na ang ginagawa mo. Pasensya na po ulit kayo. Pero hindi ko po pwedeng tanggihan ang mga taong humihingi ng tulong sa akin. Isa po kasi yon sa itinuro sa akin ng tatay ko. Kahit po gaano kahirap o kakomplikado ang sakit ng isang tao, ay kailangan ko pa rin subukan na gamutin sila. Hindi po ako pwedeng tumanggi sa kanila. At isa pa po, hindi po natin pwedeng diktahan ang mga tao kung kanino sila magpapagamot. Ngumiti ako kay Antonio habang siya ay seryoso pa rin ang muka. Kapansin-pansin ang paggalaw ng kanyang panga na para bang nagpipigil siya ng galit. Nang hindi na siya nagsalita, ay magalang ako nagpaalam sa kanya at saka ako naglakad papalayo. Napakabilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko naman kasi alam na meron ng albularyo sa lugar na yon at hindi ko rin intensyon na agawan siya ng mga taong nais magpagamot. Ang tanging hangad ko lang ay ang makatulong sa mga tao. Pagsapit ng gabi, ay iniisip ko pa rin ang mga sinabi sa akin ni Antonio. Medyo kinakabahan pa rin ako dahil wala akong ideya kung gaano kalalim ang galit niya sa ginagawa ko. Kevin anak, ang lalim naman yata ng iniisip mo. Kumain ka na. At hindi na masarap yung tinola kapag lumamig yan. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero mangako po kayo sa akin na hindi po kayo magre-react ng malaki ha. Sige, nangangako ko. Magiging kalmado lang ako.
Meron na po palang albularyo dito, Nay. Yung Antonio po. Oo. Nung nakaraang taon lang siya lumipat dito. Sa kanya nga kami nagpapagamot ng kapatid mo kapag meron kaming sakit. Kumpara kasi sa doktor, ay mas mura ang singil niya. Bakit? Nagkakilala na ba kayo? Oo, Nay. Kanina lang po dun sa may tindahan. Ang sabi po niya, hindi po niya gusto na nanggagamot ako rito. Inaagawan ko raw po siya ng customer. At mas mabuti pa raw po na habang nandito ako, ay itigil ko na po ang panggagamot ko sa mga tao. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Aba, loko pala ang Antonio na yun ah. Bakit? Makokontrol niya ba ang mga tao kung kanino nila gusto magpagamot? Nako, nanggigigil ako. Parang gusto kong puntahan si Antonio at kausapin. Oh, Nay, kalma lang po. Hindi po ba nag-promise ka nakakalma ka? Hindi ko kayang kumalma. Lalo na't ang kuya mo ang sinabihan ni Antonio ng ganon. Talaga namang mas pipiliin pa ng mga tao na magpagamot sa'yo, Kevin. Kasi hindi ka persahang naniningil. Hindi gaya niya na talagang naniningil siya. At saka malamang, natatakot siya na mawalan ng trabaho. Lalo na ngayong nakikita ng mga tao na mas magaling kang albularyo kaysa sa kanya. Dapat po pala hindi ko na lang sinabi sa inyo eh. Nagagalit tuloy kayo ngayon. Tama lang na sinabi mo yan sa akin, anak. Hindi ko palalagpasin ang sinabi ni Antonio sa'yo. Bukas na bukas din ay kakausapin ko siya at baka ulitin niya yun sa'yo. Wag na po, Nay. Di na po kailangan. Di naman po niya ako sinaktan eh. Sinaktan ka man niya o hindi ay kakausapin ko pa rin siya. Kailangan niyang maintindihan na hindi ka nandito para makipagkompetensya sa kanya. Nagsisi ako kung bakit sinabi ko pa kay nanay ang mga sinabi ni Antonio sa akin. Pero sa emosyon na meron si nanay ng sandaling yon, alam ko na hindi ko siya kayang pigilan sa gusto niyang gawin. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay mahimbing kaming natutulog. Magkakatabi kaming nakahiga sa lumang kutsyon. Naalimpungatan ako dahil sa ingay na naririnig ko sa bubong. Parang may taong naglalakad doon. Nung una ay inisip ko na pusa lamang yon. Pero nang hilakbot ako, nang may narinig akong tumalon mula sa bubong at bumagsak sa tabi ng bahay. Napabalikwas ako ng bangon. Agad kong ginising sina Nanay at Marvin. At bago pa man sila makapagtanong kung anong nangyayari, ay biglang nasira ang isang parte ng dingding ng bahay at mula roon ay pumasok ang isang nakakatakot na nilalang na may matutulis na mga kuko at ngipin. Nanlilisik ang mga mata niya at may malapot na laway na umaagos mula sa malaki niyang bibig. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang nilalang na yon. Takot na napayakap sina Nanay at Marvin sa isa't isa, habang ako naman ay agad na iniharang ang sarili sa kanila upang sila ay protektahan. Nang akmang susugod ng aswang sa amin, ay mabilis kong hinablot ang upuang gawa sa plastik at malakas ko yung inihampas sa mukha ng aswang. Sa lakas ng pagkakahampas ko ay nagkapira-piraso ang upuan. Mabilis ako nag-isip. Tumakbo ko para kunin ang isang garapon ng asin sa may lutuan. Binuksan ko yon at sinabuyan ko ng asin ang aswang. Habang ginagawa ko yon, ay paulit-ulit ko siyang minura hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Nang masiguro kong wala na ang aswang, ay nilapitan ko sina Nanay. Parehas silang nanginginig ni Marvin nang dahil sa labis na takot. Tama na po. Wala na po yung aswang, Nay. Naitaboy ko na po siya. Totoo nga ang sinabi mo. May aswang na nga rito, anak. Kuya, baka mamaya biglang bumalik yung aswang at kainin tayo. Hindi na babalik yung bunso. Natakot na yun kasi pinaliguan ko siya ng asin. Sa dami naman ng bahay dito, bakit tayo pang napili niya?
Karamihan po sa mga aswang ay hindi namimili ng bibiktimay nila. Kapag nakakita sila ng pagkakataon, aba talagang aatake sila. Alam ko po yan, kasi noon ay may aswang din sa lugar natin sa probinsya. Mabuti na nga lang at may kaibigan po si tatay na manunugis at yun ang tumulong sa amin. Mabuti na lang talaga at nandito ka, anak. Dahil kung wala ka, malamang ay ginawa na kaming midnight snack ng pesting aswang na yon. Kaya nga po ayoko munang umalis dito eh. Aalis lang po ako dito kapag sigurado na ako sa kaligtasan nyo. Sandali lang po pala at aayusin ko muna yung nasirang dingding. Inayos ko muna ang dingding na nasira ng aswang at pagkatapos ay sinabi ko kina nanay na pwede na silang matulog. Nagpresinta ko na magbabantay ako kahit duda ko na babalik pa ang aswang. Mas mabuti na kasi ang sigurado kami kesa sa magsisi kami sa huli. Sinamahan ako ni nanay na magbantay habang si Marvin ay natutulog. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay hindi na kinaya ni nanay ang antok, kaya natulog na din siya. Habang ako naman ay nananatiling gising upang makasiguro ko sa kaligtasan naming lahat. Kinabukasan ng umaga, 2 masamang balita ang agad na nasagap ni nanay. Una, isang lalaki ang natagpuan sa tambakan ng basura na walang buhay. Wakwak ang kanyang tiyan at maraming kagat at kalmot ang kanyang buong katawan. Ang pangalawa naman ay isang babae ang dinala sa prosinto dahil napatay niya ang kanyang asawa. Ayon sa kwento, ay bigla raw naging malahalimaw ang asawa ng babae. Inatake ng lalaki ang babae, kaya napilitan ang babaeng ipagtanggol ang kanyang sarili. Sigurado ako na yung pumatay dun sa lalaking nakita sa tambakan ng basura ay isang aswang. At yung lalaking sinasabi na naging halimaw ay nahawaan lamang ng pagiging aswang. Diyos ko, nakakatakot na sa lugar na ito, anak. Hindi na talaga tayo ligtas dito. Nay, ano kaya kung umalis na lang po tayo rito? At saan naman tayo pupunta? Kay tatay, doon na lang po tayo kasi parang mas ligtas doon kasi walang aswang doon eh. Oo nga naman, Nay. Umuwi na po tayo sa probinsya natin. Kailang naman ni Marvin ang iniisip ko kaya hindi pa ako umaalis eh. Ang kaligtasan niyo pong dalawa ang prioridad ko. Ewan ko. Hindi ko pa kayang magdesisyon tungkol sa bagay na yan. Hayaan niyo muna akong mag-isip. Teka, maiba ko. Pinuntahan ko pala si Antonio sa bahay niya kanina. Oh, hindi po ba sabi ko huwag niyo na pong gawin yun? Baka magkaroon pa kayo ng kaaway dito eh. Ay nako, bakit ba takot na takot kang magkaroon ako ng kaaway rito? Wala akong pakialam kung magkaroon ako ng kaaway kung dahil sa pagtatanggol ko sa inyong dalawa ng kapatid mo. Ayun na nga, pinuntahan ko siya pero ayaw niya akong harapin. Alam ko naroon siya dahil naririnig ko yung tunog ng TV niya sa loob. Huwag niyo na pong intindihin si Antonio, Nay. Ang mabuti pa po siguro eh, ako na lang ang kumausap sa kanya. Ipapaliwanag ko sa kanya na hindi ako magtatagal dito at aalis din naman ako. Kapag wala na ako rito, ay sa kanya na ulit pupunta ang mga tao para magpagamot. Sigurado ka ba? Kaya mong gawin yan? Oo naman po. Kaya ko po ang sarili ko. Pero Nay, pag-isipan niyo po yung napag-usapan natin kanina. Kailangan po ay magdesisyon na kayo kung gusto niyo bang doon na muna tayo sa probinsya natin habang hindi pa maganda ang sitwasyon dito. Hayaan mo at pag-iisipan ko ang bagay na yan. Bigyan niyo lang ako ng sapat na panahon. Umasa ako na papayag si nanay sa gusto namin ni Marvin. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay marami pang hindi magandang mangyayari sa lugar na yon at kailangan na naming umalis sa lalong madaling panahon. Ang plano ko sana ay puntahan na si Antonio sa bahay niya pagkatapos naming mag-usap ni nanay, pero hindi ko yun nagawa dahil may mga dumating para magpagamot. Sila muna ang inuna ko. Isa sa 5 nagpagamot sa akin
ang nakitaan ko ng sintomas na hinawaan ng pagiging aswang at muli akong nabahala dahil wala akong ideya kung ilan pa sa mga tao roon ang hinawaan na ng aswang na yon. At aminado ko na ang tanging solusyon para mabigyan na ng tuldok ang lahat ay ang malaman namin kung sino ang aswang. Nang wala nang nagpapagamot, ay pinili ko muna ang magpahinga at nawala sa isip ko na pupuntahan ko si Antonio. Pagsapit ng gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay doon ko naalala ang dapat kong gawin nang banggitin yun ni Nanay. Oo nga pala, Kevin anak. Napuntahan mo na ba si Antonio kanina? Anong sabi niya sa'yo? Tinanggap niya ba ang paliwanag mo? Naku, oo nga pala no. Nakalimutan ko pong pumunta sa bahay niya kanina. Ang dami po kasing nagpagamot kanina sa akin kaya nawala na po sa isip ko. Ganun ba? E di bukas mo na lang siya puntahan. Hindi ko na po kayang ipagpabukas pa yung mga sasabihin ko kay Antonio, Nay. Kailangan ko na talaga siya makausap. Ayoko po, nagigising ako bukas na alam kong may isang tao na may sama ng loob sa akin. Pagkatapos po natin kumain, pupuntahan ko na po siya para matapos na to. Ikaw na ang bahala. Marvin, samahan mo ang kuya mo kay Antonio at hindi niya alam kung saan yun nakatira. Opo, Nay. Kahit may kaba akong naramdaman, ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko talagang makausap si Antonio. Dapat ay maayos kong maipaliwanag ang lahat para kung sakaling aalis ako sa lugar na yon, ay walang may sama ng loob sa akin. Maya-maya pa, ay natapos na kami sa aming pagkain. Nagpaalam na kami ni Marvin kay Nanay dahil papunta na kami sa bahay ni Antonio. Habang naglalakad kami ng kapatid ko sa labas, ay napansin ko na may mangilan-ngilan pang tao na nasa labas. Napakalayo talaga ng lugar na yon sa baryo namin. Kapag ganung oras kasi sa baryo namin, ay talagang wala ng tao sa labas at lahat ay nagpapahinga na sa kani-kanilang mga bahay. Medyo malayo ang kinaroroonan ng bahay ni Antonio. Malapit yon sa tambakan ng basura at halos kakaunti lamang ang kabahayan sa parting yon ng squatters area. Kuya, mukhang wala si Mang Antonio sa bahay niya. Walang nakabukas na ilaw sa loob eh. Bumalik na lang tayo bukas ng umaga. Sigurado ako bukas, nandiyan na po siya sa bahay niya. Teka, sandali lang bunso. Malay ba natin kung pinatay lang talaga niya ang ilaw sa loob ng bahay niya? Dito ka lang ha. Sisilip lang ako. Ikaw ang bahala, kuya. Pustahan pa tayo. Wala dyan si Mang Antonio. Naglakad ako papalapit sa bahay ni Antonio. Naisip ko na wag kumatok sa pinto dahil baka tulog na siya. Ayoko namang makaabala sa kanya. May napansin akong buta sa dingding, kaya naisipan kong sumilip doon. Pagsilip ko, ay nakita ko si Antonio na nakaupo sa sahig. Kahit paano, ay nakikita ko siya kahit walang nakabukas na ilaw. Napansin ko na may pinapahid siyang kung ano sa kanyang katawan. Walang hiyang albularyo na yun. Kung hindi niya ako sinabuyan ng asin, hindi magkakaganito ang katawan ko. Kailangan kong mag-ingat sa kanya dahil mukhang may alam siya sa pakikipaglaban sa aswang. Nanlamig ako nang marinig ko ang sinabing yun ni Antonio. Naging malinaw sa akin na siya ang aswang na umatake sa amin nung nakaraang gabi. Napagtanto ko rin na gamot ang inilalagay niya sa kanyang katawan at para yon sa pinsala na nakuha niya nang sabuyan ko siya ng asin. Marahan akong umatras dahil kailangan na naming makaalis ni Marvin. Pero sa hindi sinasadyang pangyayari ay isang plastik na bote ang natapakan ko. Gumawa yun ng ingay at nang narinig ko ang pagtayo ni Antonio sa loob ng kanyang bahay
ay doon na ako mabilis na tumakbo pabalik kay Marvin. Hinawakan ko sa kamay si Marvin at hinila ko siya palayo sa lugar na yon. Ano nangyari, kuya? Bakit tayo tumatakbo? Basta bilisan mo na lang. Pagdating natin sa bahay, ay doon ko ipapaliwanag sa'yo lahat. Sandali kong nilingon ang bahay ni Antonio para masiguro ko na hindi niya kami nakita. At mas lalo ko natakot nang nakita ko na nakatayo si Antonio sa labas ng kanyang bahay. Kahit malayo na kami sa kanya, ay sigurado ko na sa amin siya nakatingin. Mas lalo kong binilisan ang pagtakbo hanggang sa nakauwi na kami. Nagmamadali kong isinarado ang pinto. Nagtaka naman si nanay nang napansin niya na tagaktak ang pawis namin ni Marvin at parehas kaming hinihingal. Oh, ano nangyari? Bakit pagod na pagod kayong dalawa? Si kuya po kasi, Nay. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang po tumakbo pagkatapos niyang sumilip doon sa loob po ng bahay ni Mang Antonio. Kumusta pala ang lakad nyo? Nakausap mo ba si Antonio, anak? Hindi ko sinagot ang tanong ni nanay. Luminga ako sa kabuuan ng bahay at nang may nakita kong isang traveling bag sa sulok ay kinuha ko yon. Sinimulan kong ilagay ang mga damit namin sa bag na yon. Kapwa nagtaka si nanay at Marvin sa ginawa ko hanggang sa lumapit si nanay sa akin. Ano bang ginagawa mo? Bakit iniimpake mo mga damit namin ni Marvin? Kailangan na po nating umalis dito ngayon din. Doon po muna tayo sa probinsya natin, Nay. Hindi ba sabi ko sa'yo ay ayoko pang makita ang tatay mo? Ano ba talaga nangyayari, ha, Kevin? Basta, Nay, saka na po ako magpapaliwanag. Huwag na po kayo magbatigas. Para rin po to sa ating lahat. Kung hindi tayo aalis ngayong gabi, malaki po ang posibilidad na pare-parehas tayong mamamatay dito. Napahinto ako sa aking ginagawa nang mahigpit na hinawakan ni nanay ang mga kamay ko hanggang sa magtama ang aming mga mata. Kevin, sandali nga, kumalma ka. Sagutin mo muna ang tanong ko. Anong nangyari at nagkakaganyan ka? Nay, si Antonio. Aswang siya. Si Antonio po ang aswang dito. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Opo, Nay. Narinig ko po na sinabi niya na galit siya sa akin kasi sinabuyan ko siya ng asin. Hindi ba yung aswang lang po sumalakay dito sa atin ang sinabuyan ko ng asin? Diyos ko! Nakita ba niya nang pumunta ka sa bahay niya? Opo, Nay. Nakita po niya kami ni Marvin na tumatakbo palayo. Kaya sigurado ako na gagawin niya po ang lahat para mapatahimik tayo. Para hindi natin masabi sa iba na isa siyang aswang. Kaya kailangan na po nating umalis kagad dito, Nay. Pero ano ba siya, anak? Siya ba yung aswang na nangahawa? O isa lang din siya sa nahawaan? Hindi ko po alam. At wala po akong planong alamin pa. Basta kailangan na po nating umalis ngayon. Sige, sige. Marvin, halika. Tulungan mo kami ng kuya mo na mag-impake. Naging mabilis ang pagkilos namin. Sigurado kasi ako na gagawin ni Antonio ang lahat para patayin kami dahil alam namin ang itinatago niyang sikreto. Wala rin akong ideya kung sa pagkakataon na yon ay magagawa ko pa siyang talunin dahil sa may matindi na siyang dahilan para patayin kami. Kumbaga, desperado na siya na burahin kami sa mundo. Nang matapos na kaming mag-impake, ay binuhat na ni nanay ang traveling bag habang ako ay dala ang bag ko. Si Marvin ang nagbukas ng pinto pero lahat kami ay nagimbal nang biglang pumasok si Antonio. Mabilis niyang hinawakan sa braso si Marvin at muli niyang isinarado ang pinto. May sugat sa noo si Antonio at marami siyang lapnos sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Yun ay nakuha niya nung inatake niya kami nung nakaraang gabi. Bitiwan mo ako! Alam na namin na aswang ka! Bitiwan mo ako! Kung ayaw mo mapadali ang buhay mo,
Manahimik ka! Pakawalan mo si Marvin, Antonio! Pangako, wala kaming pagsasabihan ng sikreto mo. Hayaan mo lang kami makaalis. Magpapakalayo-layo na kami. Sa tingin mo ba, ay ganun ako kawalang utak para maniwala sa sinabi mo? Alam mo, kasalanan mo lahat ng ito eh. Kung hindi mo sana ginagamot ang mga taong hinahawaan ko ng pagiging aswang ko, malamang ay nagtagumpay na sana ako sa plano ko sa lugar na ito. Sigurado ko na sa ngayon ay isa na itong malaking balwarte ng mga aswang. Kung ganon, ikaw nga ang aswang na nangahawa ng pagkaaswang sa mga tao. Hayop ka, Antonio. Manloloko ka. Inakala naming lahat na isa kang totoong albularyo. Pero may iba ka pa palang plano sa aming lahat. Totoo naman eh, na isa akong albularyo. Kaya lang, ginagamit kong pagiging albularyo ko para manghawa ng pagiging aswang ko. Natatandaan mo ba yung tsa na pinainom ko sa inyo ng anak mo nung huling beses na nagpagamot kayo sa akin? Nilagyan ko yun ng aking dugo. Ganun ang ginagawa ko para maging kagaya ko rin kayo. Pero nang dahil sa anak mong albularyo, nasira ang lahat. Tapos ngayon, nalaman pa niya kung ano talaga ako. Kaya pasensyahan tayo. Pero kailangan ko na kayong patayin. Hindi muna ako nagsalita. Hinayaan ko na mag-usap sina Nanay at Antonio. Unti-unti akong umatras hanggang sa naramdaman ko ang lababo sa aking likuran. Pasimple kong kinuha ang kutsilyo na nakapatong doon. Nagtama ang mga mata namin ni Marvin. Kinausap ko siya sa pamamagitan ng tingin. Panay ang dasal ko na sana ay makuha ni Marvin ang gusto kong sabihin sa kanya. Hanggang sa biglang kinagat ni Marvin ang kamay ni Antonio. Malakas na napasigaw si Antonio at nabitiwan niya ang kapatid ko. Mabilis na tumakbo si Marvin papunta kay Nanay. Agad namang niyakap ni Nanay si Marvin. Hanggang sa isang kisap mata ay nagbago ng anyo si Antonio at naging nakakakilabot na aswang. Nang sumugod siya, ay mabilis akong tumakbo para salubungin siya. Sasaksakin ko sana ang aswang pero nagawa niyang hawakan ang aking kamay. Sa palagay mo ba, ay may laban ka talaga sa akin? Kung nung una, ay nagawa mo akong itaboy. Sa pagkakataong ito, ay hindi na yun mangyayari. Papatayin kita, kasama na ang nanay at kapatid mo. Malakas kong sinuntok ang pagmumuka ng aswang pero hindi man lang siya nasaktan. Bagkus ay malakas niya pa akong tinawanan. Hanggang sa paulit-ulit na sinabuyan ni Nanay ng asin ng aswang. Nabitiwan ako ng aswang at panay ang sigaw niya habang nilalapnos ng asin ang kanyang balat. Yan ang dapat sa'yo, halimaw ka! Ikaw ang dapat na mamatay at hindi kami! Perwisyo ka sa buhay naming lahat! Mamatay ka! Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Sinugod ko ang aswang at sa pagkakataon na yon ay matagumpay ko nang naitarak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Nang bunutin ko ang kutsilyo para saksakin sana siya ulit, ay malakas niya akong itinulak hanggang sa bumalandra ko sa isang sulok. Hindi pa rito natatapos ang lahat. Babalikan ko kayo at sa muli nating pagkikita, sisiguraduhin ko na papatayin ko na kayong tatlo. Mabilis na tumakas ang aswang. Sinundan ko siya sa labas pero hindi ko na nakita kung saan siya nagpunta. Pero kahit hindi namin napatay ang aswang ng gabing yon, ay nagpasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos dahil hindi nasaktan ang nanay at kapatid ko. Balak na sana naming umalis ng gabing yon
at umuwi na sa probinsya namin para tuluyang takasan si Antonio. Pero naisip ko na may mga tao pa sa squatters area na hinawaan ni Antonio ng pagiging aswang. Kaya naman, nagdesisyon akong manatili muna kami roon at saka na kami umalis kapag nagawa ko ng gamutin ang lahat ng taong hinawaan ni Antonio. Sumang-ayon naman si nanay sa desisyon kong yun. Nang sumunod na araw ay nagbahay-bahay kami ni nanay upang wala kaming makaligtaan na taong hinawaan ni Antonio ng pagiging aswang. May mga ilan akong ginamot na nakitaan ko ng sintomas na may hawa sila ng aswang at matagumpay ko naman silang napagaling. Nagpaalala rin kami sa mga tao tungkol kay Antonio. Sinabi namin ni si Antonio ay isang aswang na nanghahawa ng pagiging aswang nito, kaya dapat silang mag-ingat. Gabi na nang natapos ako sa panggagamot. Nang sandaling yon ay sigurado na ako na wala ng tao sa squatters area ang may posibilidad na maging aswang. Kaya naman, naging panatag na ang aming kalooban nang umalis kami sa lugar na yon. Hindi na kasi maaaring manatili pa roon sina Nanay at Marvin dahil buhay pa rin si Antonio. Madaling araw kami nang bumiyahe pabalik sa aming probinsya. Umaga na nang nakarating kami roon. Gulat na gulat si tatay nang malaman niya na kasama ko sina Nanay at Marvin. Si Marvin ang unang nilapitan ni tatay at hindi na nila napigilan ang pag-iyak dahil yon ang unang beses na nagkita sila makalipas ang napakahabang panahon. Maigpit na niyakap ni tatay si Marvin at maging ako ay napaiyak na rin. Nang humupa na ang emosyon naming lahat, ay doon na namin ikinuwento kay tatay ang lahat ng nangyari. Mabuti na lang at ikaw ang pinadala ko rong Kevin. Hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Hindi mo alam kung gaano kita ipinagmamalaki, anak. Maraming salamat po, tay. Pero lahat po ng yon ay natutunan ko po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko rin po magagamot si nanay, pati na ang mga tao roon. Kahit na, kahanga-hanga ka pa rin. Dahil kahit hindi ka nakikipaglaban sa aswang, ay ginawa mo pa rin. Nagawa ko po yun, tay, dahil po sa pagmamahal ko kay nanay at kay Marvin. Wala po akong ibang nasa isip nun, kundi ang protektahan ko sila. Ay oo nga pala, tay. Kumusta na po pala rito sa atin? May kumakalat pa rin po bang sakit dito? Wala na, anak. Nang napagaling ko ng lahat ng dinapuan ng sakit, ay tumigil na sa pagkalat ang sakit. Kaya wala na kayong dapat na ipag-alala. Ang inaalala ko lang ay kung saan ako matutulog, lalo na't iisa lang pala ang higaan dito. Huwag kang mag-alala, Isang. Wala akong planong tumabi sa'yo. Kahit sa sahig ako matulog, ayos lang. Basta wag lang kitang makitabi sa pagtulog. Aba, lalo naman ako, no? Kahit sa palaginip, ay hindi ko pinangarap na makatabi sa tulugan ang babaerong kagaya mo. Hindi na ako babaero ngayon. Nagbago na ako. Hindi ba may kasabihan na kapag babaero ay babaero na hanggang sa mamatay? Kasabihan lang yun, Isang. At walang makapagpapatunay na totoo yun. Bakit? Wala ba akong karapatan na magbago? Kahit itanong mo pa kay Marvin kung nagkaroon ba ako ng nobya matapos mo kong hiwalayan. At wala ang magiging sagot niyan. Ayan na. Ngayon na nga lang ulit kayo nagkitang dalawa tapos mag-aaway kagad kayo. Mamaya na nga po natin problemahin yung pagtulog natin. Magpasalamat na lang po tayo na ligtas na tayo ngayon at malayo na po tayo kay Antonio. Mataray na inirapan ni nanay si tatay. Nang sandaling yon ay napakasaya ko kahit hindi pa rin magkasundo ang aking mga magulang dahil magkakasama na ulit kami sa iisang bubong. Naisip ko nga ng mga sandaling yon na kahit papano
ay may maganda ring naidulot ang masasamang nangyari sa amin sa syudad. Dahil yon ang naging daan para muli kaming magkabuklod-buklod. Kinagabihan, nakita ko si Marvin na mag-isang nakaupo sa labas ng aming bahay. Lumapit ako sa kanya at tinabihan ko siya. Hoy, Marvin. Pumasok ka na ron sa loob. Malamig na rito. Mamaya na kuya, may iniisip lang kasi ako. Hindi kasi ako makapaniwala na nandito na ako sa lugar kung saan ako pinanganak. Tapos kasama ko na rin si tatay. Kaya lang, medyo nahihiya pa ako kay tatay kuya. Ayos lang yan. Normal yang nararamdaman mo kasi hindi ka naman lumaking kasama siya. Pero sigurado ko na kapag tumagal ay mawawala na yung hiya mo sa kanya. Pero kuya, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan dito ni Mang Antonio? Oo naman, sigurado ako. Tsaka mas ligtas tayo rito kesa dun sa syudad. Eh paano kuya? Kung malaman niya kung nasan tayo, kung masundan tayo. Kapag nangyari yon, akong bahala. Hindi ako papayag na masaktan niya kayo. Lalong-lalo na ikaw. Ang swerte ko naman kasi may kuya akong nakagaya mo. Hindi ka lang albularyo kasi kaya mo pang makipagbakbakan sa aswang. Bahagya akong natuwa sa sinabi ni Marvin. Ginulo ko ang buhok niya at inakbayan ko siya. Sinamahan ko siya sa labas habang pinagmamasdan namin ang kalangitang puno ng bituin. Mabilis na lumipas ang mga araw at isang linggo na simula nang umalis kami sa syudad. Halos araw-araw na nagtatalo sina nanay at tatay, pero tila naging normal na yon sa amin ni Marvin. Kampante na rin ako na ligtas na kami mula kay Antonio dahil sigurado ko na hindi niya alam kung saan kami nagpunta. Nang malapit na ang fiesta sa aming lugar, ay nagkaroon ng peryahan sa plaza. Tuwing gabi ay nagpupunta kami roon. Pero isang gabi, hindi sumama si tatay sa amin dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Kaya ako, si nanay at si Marvin lang ang pumunta sa peryahan. Halos 1 oras kaming nanatili sa peryahan bago kami nagdesisyong umuwi. May nakasalubong kaming nagbebenta ng balut at bumili si Marvin ng isa. Nang nasa harapan na kami ng bahay namin, ay nasa labas si tatay at nakaupo. Kevin, may bisita ka pala. Nasa loob siya ng bahay. Ho, bisita? Aba, wala naman po akong inaasahang bisitang darating ngayon ah. Kaibigan mo raw siya sa syudad. Ang mabuti pa'y pumasok ka na lang para makita mo siya. Nagtataka akong pumasok sa loob ng bahay namin. Laking gulat ko nang nakita ko si Antonio. Nakatayo siya sa gitna ng aming sala at may nakakatakot na ngiti sa kanyang muka. Kumusta ka na, Kevin? Ang akala mo ba ay matatakasan niyo ko? Hayop ka, Antonio. Paano mo kami nasundan dito? Hindi na mahalaga na malaman mo. Ang importante ay may pagkakataon na ako para patayin kayo. Sa tingin mo ba ipapayag ako na magtagumpay ka? Kung nagawa mo makatakas nun, ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo na mapapatay na kita at dito kita ililibing. Biglang nag-anyong aswang si Antonio. Mabilis niya akong sinunggaban. Tumilapon ako palabas ng bahay at nagulat si nanay nang makita nila ang aswang. Pumaibabaw ang aswang sa akin at nang akmang sasakmalin niya ako ay bigla siyang sinabuyan ni Marvin ng asin na kasama sa balut na binili niya kanina. Napasigaw ng malakas ang aswang. Umatras ang aswang hanggang sa natumba siya. Mabilis akong pumasok sa aming bahay upang kunin ang bagong hasang itak. Paglabas ko sa labas ay wala na roon ang aswang. Anak ng putya!
Nakatakas na naman ang hayop. Tay, nasan yung aswang? Hindi namin alam. Bigla na lang siyang nawala eh. Kevin! Sa likod mo! Bago pa man ako humarap sa aking likuran, ay naramdaman ko na ang pagbaon ng matutulis na kuko ng aswang sa likod ko. Nang humarap ako, ay agad kong tinaga ang aswang. Bumaon ang talim ng itak sa balikat ng aswang. Hindi niya ipinakita sa akin na nasaktan siya kahit umaagos ang napakaraming dugo sa sugat na natamo niya. Papatayin kita at ang buong pamilya mo! Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko! Magagawa mo lang ang lahat ng yan kung mapapatay mo akong demonyo ka. Pero sigurado ako na hindi mo yung magagawa dahil uunahan na kita. Muli kong inatake ang aswang, pero mabilis siyang nawala sa aking harapan. Pinakiramdaman ko ang paligid. Naging alerto ako hanggang sa naramdaman ko na aatake ang aswang sa aking kaliwa. Umihit ako sa kaliwa at hindi nga ako nagkamali dahil naroon ang aswang. Nakaumang ang matutulis niyang mga kuko at bago pa siya tuluyang makalapit sa akin ay itinarak ko na sa leeg niya ang itak. Napanganga ang aswang habang may lumalabas na dugo sa kanyang bibig. Marahas kong hinugot ang napakatalas na itak at agad na bumagsak sa lupa ang aswang. Hindi pa ako nasiyahan. Dinaganan ko ang dibdib niya. Saka ko itinarak ang aking itak sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso. Naghintay pa ako ng ilang sandali kung mabubuhay pa siya. Pero matapos ang ilang segundo ay hindi na siya gumalaw at doon ko na nasiguro napatay na siya. Agad na lumapit sina nanay, tatay at Marvin sa akin. Niyakap nila akong tatlo. Pero nang napagtanto ni nanay at tatay na magkayakap sila, ay tila ba napapahiyang lumayo sila sa isa't isa. Diyos ko po, salamat! Teka, patay na ba talaga ang aswang na yan, anak? Oo, nay. Tignan nyo, hindi na humihinga. Tinakas ako sa puso yan, nay. Kaya hindi na mabubuhay yan. Salamat naman sa Diyos. Napakalakas talaga ng pang-amoy ng Antonio na yan. Dahil hanggang dito, ay nasundan pa rin niya tayo. Pero wala na po kayong dapat na ikatakot, nay. Kasi, wala na siya. Tama ka, anak. Pero kung meron man dapat nasisiin sa nangyari ngayon, ay walang iba, kundi ikaw, Celso. Oh, bakit na naman ako? Kasi, pinapasok mo sa bahay natin ang aswang na yan. Aba, malay ko ba sa itsura ng Antonio na ikinuwento niyo sa akin nun? Kahit na pa dapat ay marunong ka man lang makiramdam kung masama o hindi ang isang tao. Marisa, para sa kaalaman mo, albularyo ko at hindi isang manghuhula. Teka. Pwede bang mamaya na ho kayo mag-away? Nakalimutan nyo na yatang may sugat ako sa likod Ang hapdi. Tay, baka pwede namang gamutin nyo muna ako. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, anak. Ito kasing nanay mo Palagi na lamang nagsisimula ng away. Ang ingay-ingay. Parang armalay tambunga nga. Maingat akong inalalayan ni nanay papasok sa bahay. Agad namang inihanda ni tatay ang mga kailangan niya para gamutin ang sugat sa aking likod. Naghubad ako ng damit at sinimulan ng linisin ni tatay ang aking sugat. Nang sandaling yon, ay alam ko na wala na kaming dapat pang ikatakot dahil wala na si Antonio. Wala ng aswang na maaari kaming pinsalain. Wala ng banta sa buhay namin at maaari na kaming mabuhay ng mapayapa at tahimik.
Nagkasundo kaming sunugin ang katawan ng aswang upang tuluyang mabura ang kanyang kasamaan. Makalipas lamang ang ilang araw, umalis ang nanay ko at si Marvin upang bumalik sa syudad. Ngunit 1 buwan lang ang lumipas ay muli silang bumalik sa baryo dahil dinimolish na ang squatters area kung saan sila nakatira. Simula noon ay magkakasama na kaming nanirahan sa iisang bahay at sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti naming nasaksihan ni Marvin na hindi na nag-aaway ang nanay at tatay namin. Hanggang sa isang araw ay nalaman na lang namin na nagkabalikan na pala sila. Labis ang kasiyahan naming magkapatid dahil muli nang nabuo ang aming pamilya. Nagpatuloy naman ako sa panggagamot at sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Napagtanto ko na hindi dahil hindi magaganda ang nangyayari sa buhay ko ay kinalimutan na ako ng Panginoong Diyos. Naintindihan ko na minsan ang mga pagsubok sa buhay ay paghahanda lamang ng ating Panginoon para sa mas malaking biyayang paparating. Tulad ng nangyari sa akin, hindi ko akalain na ang sakit, takot at hirap na pinagdaanan namin ay siya palang magiging daan para muling mabuo ang aming pamilya at mahanap ko ang tunay kong lugar sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay marami kayong napulot na aral. Ang isang pamilya, kahit paminsang sinubok ng pagkakataon dahil sa hindi pagkakaunawaan ng padre di pamilya at ng ilaw ng tahanan, na humantong sa pansamantalang pagkakahiwalay, ay maaari pa ring muling buuin ng tadhana sa tamang panahon. Patunay lamang ito na gaano man kalaki ang pagsubok na dumating, hindi dapat tayo sumuko, sapagkat ang pamilyang nagmamahalan at may malasakit sa isa't isa ay hindi kailanman paglalayuin ng Panginoon Diyos. Minsan, kailangan mangyari ang paglayo upang makita ang pagkukulang, maunawaan ang pagkakamali, at maituwid ang dapat ituwid, upang sa muling pagbubuo ay mas tumibay ang pundasyon at sandigan ng pamilya. Kaya't panghawakan natin ang pangako ng Diyos na ang pamilyang may tunay na pagmamahal at matibay na pananampalataya sa Kanya ay patuloy niyang dadalisayin, iingatan at pagkakaisain upang magsama-sama habang buhay, ligtas sa anumang uri ng sakit at ligtas sa mga kampon ng kadiliman na katulad ng aswang na maaaring maging sagabal at banta sa pagsasama ng isang buo at masayang pamilya. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel. Pagpalain po nawa kayo ng puong may kapal.